And this time, tayo po ay magbibigay pansin na para sa ating pong masarap na almusal dito sa Pilipinas o maaring sa iba po, dinner at sa iba po, midnight snack. Okay? So whatever, ang mahalaga po, ang pakikinggan natin ay salita ng Diyos. Amen? Please be reminded that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Alright? This time, bubuksan natin mga Bible sa Psalm chapter 46. Psalm chapter 46 at ang ating pong talata ay ang verse number 10. Psalm chapter 46 and verse number 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Dito ko po kukunin ang title po ng ating pagsasalu-saluhan. Dito ko po kukunin ang title ng message natin ngayon. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang paalala po ang masasabi nating hatid ng talatang ito. Kung titingnan po natin, ang pinaka-konsepto at ang konteksto po ay ang kalagayan po ng bayan ng Panginoon ng Jerusalem sa katayuang sila po'y napapaligiran ng mga kaaway. At ito po mga kapatid ay hindi bibirong kalagayan. Sila po ay nasa threat, sila po ay nasa masasabi nating dangers at mga mahihirap na sitwasyon. Kaya nga po, ang ganda po nung sabi ng opening ng Psalm chapter 46. Ang sabi po ng verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So dito po mga kapatid, magandang atin pong maintindihan na sa sitwasyon ng buhay, katulad nga po sa pinaka-konteksto nito, marahil po tayo'y napapalibutan ng mga atake ng kaaway, nandiyan ang iba't ibang threat of the enemy. Marahil we are facing struggle, experiencing struggle, facing battles sa buhay po natin. Well, it is good na tayo po'y ma-encourage sa pamagitan po ng ating pong mensahe. Again, the title of my message, Be Still and Know that I am God. Gusto ko lang po mga kapatid na sa maigsing kaparaanan, kukunin lang po natin kasi ang diwang hatid ng talata po, mensaheng hatid ng talata sa atin. So, yung idea po ng be still, it means to cease striving and to quit struggling in your own strength. Yung bang nagsisikap ka at talagang ikaw ay gumagawa ng sarili mong paraan. So, the first point that I would like to share sa message po nating be still and know that I am God, it means to pause and to stop trying. To pause and to stop trying. Mga kapatid, kasi po ang Kristiyanong buhay, hindi po nasa pagbabakasakali. Yung panggagawa ka ng sarili mong paraan, ibubuhos mo ang lahat ng lakas mo, nang wala ka namang katiyakan. So that is the idea of my point. Tigilin na po natin yung baka sakali, subukan ko nga ito. Pagka Kristiyano po tayo, hindi po pwedeng subukan. Hindi po pwedeng baka sakali. Hindi po tama, hindi po dapat yan. Kaya siguro po, magandang kunin natin yung pong idea, be still, di ba? Be still, ang idea po mga kapatid, ito po ay panawagan for us to pause and to stop trying. So, pause and stop trying. Pagka po pinag-usapan, yung pong reality sa buhay, di ba? Nasa pakikipaglaban po tayo. So, the message is actually stop fighting, okay? Stop fearing, and stop fixing things in our own strength. Okay? Sa sarili po nating lakas. So tayo po mga kapatid,
Huwag tayong makikipaglaban na ang ginagamit natin, sarili nating kalakasan. Okay? Malinaw po yan. Hindi dapat yung ating sariling kaunawaan. So it is good to be reminded na kung ikaw ay pagod na, kung ikaw ay may labang kinakaharap, so ang idea po nung be still is to relax. Diba? Relax mga kapatid. Maganda po na ating bigyang pansin na talagang pwede po tayong pumanatag sa panahon po ng bagyo. Di po ba? Sabi nga po ng Panginoon, nung medyo masungit na po ang alon, apektado na po ang mga disipulo, ang sabi niya po doon sa alon, peace, be still. Sabi ko sa preaching ko, buti pa po yung alon, nakinig sa Panginoon. Di ba? So, dapat tayo ganun din po. Dapat matuto rin po tayong makinig na sinasabi po ng Bible, be careful for nothing. Let us face the fact that in the reality of life, the more that we are struggling, the more that we are worrying, the more na apektado po tayo. Amen? So, tingnan nyo po mga kapatid, napakaganda po ng paalalang ito ng talata natin. Be still. Diba? Be still. Pause. Mga kapatid, hinto po tayo sa ating pong paggamit ng sarili nating lakas, sa paggawa po ng sarili nating paraan, and we need to be reminded dito po sa ating pinakateksto. Ang sabi po ng verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kapatid, mga minamahal, bibigyan pansin po natin ito sa second point. But please consider, tingnan nyo po, for you to have an idea, doon po sa pinaka masasabi nating context nito. Sabi ko nga, ito po yung time na sila po'y napapaligiran ng kaaway. Ito po yung time na talagang medyo hindi biro ang atake po sa kanila. And then, ang sabi po ng psalmist, ito po ang awit mga kapatid, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will not we fear. Okay, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko pong i-point out, ang advantage ng Kristiyano, pwede po tayong pumanatag sa kabila po ng bagyo. Pwede tayong pumanatag sa kabila po ng masasabi po nating mga hindi po magagandang sitwasyon sa ating kapaligiran. Ang ganda nga po be still and know that I am God. That expression, okay, that statement, I can say, na talagang po pwede kang pumanatag at bigyang pansin mo ang Diyos. Yan po ang idea. So kaya yung idea po nung be still and know that I am God, it means to pause and to stop trying. Pause and stop trying. Diba? Hinto ka lang. Okay? Take it easy. And then, wag mong ipilit ang sarili mong paraan. Gaano karaming pagkakataon na ginawa mo yung sarili mong paraan? Gaano karaming pagkakataon na ginamit mo ang sarili mong lakas? Gaano karaming pagkakataon na ikaw ay gumagawa ng sarili mong solusyon? Na ikaw sa sobrang pag-iisip mo kung ano-ano ang naging hakbang mo? Ano po ang kinalabasan? Ano po ang naging end result? So, may mga times, at ito po yung panawagan. Ito po ay panawagan para tayo po ay mag-relax muna. Don't panic. Everything is under control. Amen? Lahat ng bagay, nasa control po yan because God is in control. So, if it is the Word of God, if it is the Bible na nagsasabi po sa atin, be still and know that I am God, mga kapatid, po pwede talaga na tayo po'y pumanatag. Po pwede po talaga na tayo po ay maging kampante. Kumbaga, maging kalmado lang. Kasi yun po ang idea, to let go, to relax, and to cease striving. Huwag mo nang ipilit, mapapagod ka lang. Lalo na kung ikaw ay sumasalungat, mga kapatid, sa alon ng buhay na ito. Kaya nga sabi ko po, stop fighting.
Stop fearing, stop fixing things in your own strength. 'Di ba? Parang ang gustong palabasin diyan, let me handle it. Panginoon ang bahala, mga kapatid. Kaya idudugtong natin ang ikalawang puntos po natin dito. So, it means to pause and stop trying. Number 2, it means perceive. Okay? Perceive and start trusting. Kasi ang hilig ko po lagi talaga, yung mismong talakayin po natin. Okay? Doon sa pause and stop trying, yung sinabi niyang, be still. Diyan ka lang. Pumanatag ka lang. Huwag kang kikilos. Huwag kang hahakbang. Diyan ka lang. Okay? Let me handle it. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi marami ka ng pagkakataon at panahon na kung ano-ano na pinagagawa mo, wala rin naman eh. Diba? Ang dami pang dinamay. Ang dami pang mga naapektuhan. At ikaw mismo, ikinatanda mo lang, na-stress ka lang. Kaya kapon, binibiro namin si Mami Malulaw eh. Sabi ko, pa-check up ka, Mami. Kami ni Ma'am Jill, binibiro namin siya, pa-check up po kayo. Nagtataka siya, ba't siya kailangan magpa-check up? Kasi parang hindi ako niniwalang walang problema yan. Tinitiyak ko po, lahat tayo may problema. Pero tingnan nyo, pagka talaga ang Panginoon ang kasama natin, pagka natutunan nating pagtiwalaan ng Panginoon, ano man ang sitwasyon sa buhay, tandaan nyo po, the very idea of what the Apostle Paul said in Philippians chapter 4, verse number 6, napakaganda kasi nung sinabi niya, be careful for nothing. Saan po ba dapat mabalisa ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos? Ano po ba yung dapat nating ikabalisa? Ang linaw be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. At yung isa po, sa Exodus chapter 14, anong sabi niya? Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. Okay? Kumbaga, tingnan natin kung anong gagawin ng Panginoon. So mabuhay tayo na tayo po ay nagtitiwala. So sabi po, be still, meaning pause and stop trying. Number 2, and know that I am God. Okay? Perceive. Kilalanin mo, isipin mo, unawain mo kung sino ang Diyos and start trusting. Okay? So, stop trying, start trusting. Ang sabi po, and know that I am God. Wow, that statement, I believe, medyo po yan, nagdadala sa atin sa realization. Teka, bakit nga ba ako mababalisa? Bakit nga ba talaga masyado kong maliligalig? Bakit nga ba talaga mamumroblema ako? Alam ko naman na siya ang Diyos. Ang ibig sabihin, Diyos ang bahala. Sabi nung ilan, hindi. Siyempre po, sa Diyos ang awa, pero sa tao ang gawa. Malinaw na po yan sa mga members ng church natin. 'Di ba? Sa Diyos po ang awa, sa Diyos din ang gawa para tayo may magawa at wag laging ngumawa. Amen? So, it is always good to acknowledge that the merciful God, siya rin po ang gagawa, mga kapatid. Kaya nung sinabi pong be still and know that I am God, yun po ay nagpapakita na dapat ma-recognize natin His presence and His power. Diba? Yun po. We must recognize His presence, His power, and His peace. Yung kanyang presensya, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kapayapaan, yung pong presensya niya na laging sumasama sa atin. Ang sabi po, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So, ang Diyos ang kasama natin sa lahat ng sitwasyon ng buhay. So, if we are facing, masasabi natin great battle sa ating pong Christian life, is the devil, if the devil is on the attack mode, okay, pumanatag ka at kilalanin mo na siya ang Diyos. Ang ibig sabihin, mga kapatid, meron po tayong kasama. So, we must recognize His presence.
We must recognize His power. We must recognize His peace. Siguro kung gagandahan pa natin ito, po pwede nating sabihin, di ba, na po pwede po nating i-recognize ang kanyang presensya. Okay? We must recognize His presence. We must rely on His power. Okay? And we must rejoice in His peace. So po pwede po nating, kung kayo po'y medyo mga preacher dyan at gusto nyo pong kahit papano magamit po ito at makapagbigay ng encouragement sa iba. So yun po ang mas maganda-gandang ano po natin dyan. The presence, the power, and the peace of God. Recognize His presence, rely on His power, and rejoice in His peace. Kaya pala si Pablo, kahit nakabilanggo, ang mensahe, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yun yung Philippians 4, di ba? Sa Philippians chapter 4, verse number 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Ang sabi po, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Napakagandang pangako, mga kapatid. So, pause and stop trying. Kalimutan mo na yung mga paraan mo. Isa-isang tabi mo yung style mo. Isa-isang tabi po natin yung ating pangsariling magagawa. And then perceive and start trusting. Okay? Atin pong kilalanin at atin pong isipin ang Diyos at tayo po'y magtiwala sa Kanya. Lubos na magtiwala sa Kanya. Mga kapatid, tatandaan niyo po ito, na ang klase ng Diyos natin ay po pwedeng panghawakan. Yes, we can completely rely on Him. Yung Kanyang power, mga kapatid, grabe po, maliwanag yan, na talagang kahit bagyo, kaya niyang utusan. Anumang sitwasyon sa buhay, mga kapatid, kaya wag po tayong magpapatakot sa lahat ng mga dumadaan sa buhay natin. Because ang importante bilang Kristiyano po tayo, recognize the presence of God, rely on the power of God, rejoice in the peace of God, in His peace, mga kapatid. I remember in Isaiah chapter 26 and verse number 3, ang sabi po, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Napakaganda rin pong memory verse yan. Diba? Nung sinabi po sa sulat ni Isaiah, thou wilt keep him in perfect peace, mga kapatid, whose mind is stayed on thee. Pagka ang isip mo, diba, ay nasa Diyos, kapag ka ang masasabi natin pinagtitiwalaan mo ay ang Diyos, pwede ka talagang pumanatag. Why? Because of His power and because of His presence. Yung talagang, yung presensya ng Panginoon, naalala nyo po, Hebrews 13, verse number 5, and verse number 6, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for He had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So, yun po ang malinaw na nag-i-imply ng presensya ng Diyos na laging sumasama sa atin. Diba? The promise of God, He will never leave us. It means to say, in all circumstances in life, in all battles that we are facing, in all the attack of the devil, what is important is the assurance that God is with us and He promised that He will never leave us, He will never forsake us. Mga kapatid, yun yung sinasabi kong presence. Kaya pagdating po ng verse number 6 ng Hebrews chapter 13, so that we may boldly say, yung buong tapang na masasabi natin, the Lord is my helper, I will not fear. I will not fear. Di ba kapayapaan yun? Di ba? Yung hindi ka nabubuhay sa takot, hindi po kailanman magiging payapa ang isang taong puno ng takot at lagi pong nakababad sa pangamba, kabalisahan, at pag-aalala. So that we may boldly say, okay, because of the assurance of His presence, again, ang sabi niya, okay, ang linaw-linaw po, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have, for He had said, I will never leave thee, nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me.
Ang konteksto po ng teksto natin, napapalibutan po sila ng mga kaaway. Nasa atake po sila ng mga kaaway. Nililigalig po sila ng mga kaaway. Pero mga kapatid, ang napakaganda po na ating mabigyang pansin, yung sinabi po niya sa verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa Hebrews 13:6, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Mapapansin niyo po ng isa sa lagit-lagi binibigyang pansin po natin sa ating pong Believer's Breakfast ay ang words of encouragement. Yung po bang idea na talagang sa pinagdadaanan po ng mga mananampalataya, sa everyday battle po natin, yung bang everyday na nararanasan po natin ang mga atake ni Satanas sa buhay natin bilang Kristiyano, I believe magandang laging nababantayan at naaalagaan po tayo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mas maganda na talagang tingnan po natin beyond the storm and trust the Savior na siyang may kakayahan na sumaway sa bagyo, mga kapatid. Kaya pagka po yung faith natin nag-go-grow, pag yung tiwala natin sa Diyos nag-go-grow, mga kapatid, mahinto po ang pagkabalisa, maaalis ang pag-aalala, mga kapatid. At magsisimula tayong tingnan kung papaano pumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So be still, so pause, and stop trying. Ang message natin, hinto lang po tayo, kalimutan natin yung iniisip natin, yung paraan natin, yung diskarte natin, and then perceive and start trusting. And know that I am God. Baka nakakalimutan natin yun. Baka po dumarating tayo doon sa punto na kaya takot na takot tayo, kaya hindi tayo mapanatag, kaya lagi tayong balisa, kaya po ang gulo-gulo ng takbo ng isip natin, kaya po nadadaig tayo ng anxiety, depression, at kung ano-ano pa na hakbang ni Satanas para papanghinain ka. Baka po ang nawawala tiwala sa Diyos at baka nakakalimutan natin kung sino ang Diyos. May we not forget that, mga kapatid, na ang Diyos natin, siya po'y Diyos na mapangahawakan. Amen? Siya po'y Diyos na mapagkakatiwalaan. So, pause and stop trying. Be still and know that I am God. Ayan. Know that I am God. Perceive and start trusting. Ang maganda po, bigyan pansin din po natin yung sinabi po nung last part. Okay? Be still, we need to pause and stop trying. And know that I'm God, we need to perceive, okay, and start trusting. I will be exalted among the hidden. I will be exalted in the earth. Mga kapatid, ang pangatlong puntos po natin, praise and stay thankful. Praise and stay thankful. So, yun lamang po. Stop trying. Ang ibig sabihin, kalimutan ang sarili nating paraan. Huwag ipangahas ang sarili nating gagawin at magagawa. Huwag ang sarili nating lakas. Huwag ang diskarte natin. Start trusting. Know that He is God. Know that I am God. Yan po ang sabi niya. Okay? Naglilid dyan sa isip. Siya ang Diyos. Ano ang dapat nasa isip natin patungkol sa Diyos? Diba? Kasama natin siya, makapangyarihan siya, at talagang siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Praise and stay thankful. Ito na naman, papasok na naman si Job dito. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. We can still praise the Lord in spite of our struggles. We can still praise the Lord in spite of all the hardships, difficulties, testings, trials, sufferings, tribulations. Ano man pong maranasan natin sa buhay na ito, pwede pa rin tayong magpuri sa Diyos. Pwede pa rin po tayong manatiling nagpapasalamat sa Diyos. Amen? You know, sometimes kapag hindi po natin nararanasan yung mga matitinding laban sa buhay, hindi natin gaanong na-enjoy ang pagkilos ng Panginoon. Mas visible ang pagkilos ng Panginoon
'Diba? Kapag ka ang mga sitwasyon impossible. 'Diba? If the situation is impossible, 'diba, the power of God will become visible. Mas kitang-kita kapangyarihan ng Diyos. Kasi pag puno ka pa ng sarili mo, hindi mo makikita ang Diyos eh. Pag puno ka ng diskarte mo, hindi mo na-discern kung ano ang kalooban ng Panginoon. Now, for us to really feel and discern, di ba, kung ano po ang kalooban ng Panginoon, kailangan po na tumigil po tayo sa ating mga sariling pamamaraan, magsimula po tayong siya ang ating pagtiwalaan, atin po siyang papurihan at manatiling pinasasalamatan. Amen? Kalimutan ang sarili nating paraan, magsimula na siya'y ating pagtiwalaan, at manatiling siya'y ating pasalamatan. Amen? So mga kapatid, stop trying, start trusting, and stay thankful. Praise and stay thankful. Magpuri at ating pasalamatan, manatiling pinasasalamatan natin ang Panginoon. Mga kapatid, that is the heart of Job, that is the heart of the Apostle Paul, and that should be the heart of the believer. Tatanggap tayo ng mga magagandang sitwasyon? Praise the Lord kapag kami blessing, praise the Lord pag magaganda sitwasyon, tapos pag dumadaan sa difficulty, tandaan nyo po, ano ba ng sitwasyon mo? Ang Diyos, hindi nagbago. Diba? Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, matapat pa rin ang Diyos, mabiyaya pa rin ang Diyos, mabuti pa rin ang Diyos, mahabagin pa rin ang Diyos, makapangyarihan pa rin ang Diyos. Ang mga sitwasyon natin ay hindi nagpabago kung sino ang Diyos. And it is good to learn na atin siyang pagtiwalaan. Sapagkat kung pagtitiwalaan po natin ang Diyos, doon natin makikita that even in the dark moments, sa mga rough roads na ating dinadaanan, it is really great and wonderful that God is with us. Amen? And God is the one helping us para atin po mapagtagumpayan ang lahat. Mga kapatid, mga minamahal, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. So, it means to pause and stop trying. To perceive and start trusting. Mga kapatid, to praise and to stay thankful. Okay? Yan po ang magandang i-apply natin. Kabisaduhin niyo po yung talata, be still and know that I am God. I will be exalted among the hidden. I will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. I will be exalted among the hidden. I will be exalted in the earth. Sa verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. I am telling you, ang iyo pong paggawa ng sariling paraan. Parang ang idea niyan, 'di ba? Habang gumagawa ka ng sariling paraan, mapapansin niyo po, lalo't lalo kang nalulubog. Lalo't lalong lumalala. Ang magandang atin pong maging gawi ay ang pagtiwalaan ng Diyos. Be careful for nothing but in everything. 'Di ba? By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Mga Kristiyano, kamusta po tayo sa ating pong lakbay bilang mananampalataya? How many times na sa buhay po natin nadaig tayo ng takot at pangamba? How many times na sa buhay po natin gumawa tayo ng ating sariling paraan at lumala pa ang sitwasyon? How many times na nakakita ka na ng mga taong sobrang naapektuhan sa laban sa buhay at karanasan sa buhay, and because of that, hindi nakayanan at gumawa na ng kanilang sariling hakbang. It is good to be reminded, Christians, na may Diyos na nandiriyan. Okay? May Diyos na hindi tayo iiwanan. May Diyos na handa tayong laging samahan. May Diyos na makapangyarihan. At may Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa anumang unos sa ating buhay. Mga kapatid, be still and know that I am God. I will be exalted among the hidden. I will be exalted in the earth. Ito po nawa ang ating pong maging kalakasan para sa araw na ito, mga kapatid. Yung alam natin na ang Diyos ang ating kasama,
na siya ang pwede natin panghawakan at sa Kanya mayroon tayong kapayapaan. Be still and know that I am God. Be still. It means to pause and stop trying. To perceive and start trusting. To praise and stay thankful. Ito po ang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa. Panawagan po ito na kung saan dapat magpaalala na ang Diyos ang lagit-lagi po pwede nating panghawakan sa buhay na ito. Pagod ka na ba? Gulong-gulo ka na ba? Hinang-hina ka na ba? Talagang nasa punto na ba na parang gusto mo na mag-give up? O magandang paalala po ito. Be still. Be still. Ang sabi ng Diyos, and know that I am God. You should recognize His presence. You should rely on His power. And you should rejoice in His peace. Dapat tayo po ay magpakasaya sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Yun po ang kagandahan at ang advantage natin bilang mga Kristiyano. Sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. I hope and I pray na muli tayong napalakas ng ating pong almusal. Nawa muli tayong napalakas ng salita ng Diyos na ito na ating pong napakinggan. Again, be still and know that I am God. I will be exalted among the hidden. I will be exalted in the earth. Sa verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Panghawakan mo siya, pagtiwalaan mo siya, pasalamatan mo siya, papurihan mo siya. Yan po ang kalooban ng Panginoon, anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Pagod ka na? Ang paanyaya niya, lapit tayo sa Kanya. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Hindi po gusto ng Diyos na natatalo ka ng mga laban sa buhay nito. Ang gusto po ng Diyos, payapa at panatag ka, ano man ang bagyo, unos, na maranasan mo sa buhay nito. Kaakibat nito ang Kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Huwag niyong iaalis sa isip niyo yan, na ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lagi niyo pong tatandaan, siya ang Diyos, siya ang Diyos. Be still and know, di ba? Siya ang Diyos, mga kapatid. Kaya ngayong umagang ito, ating pong patuloy na panghawakan ng Diyos sa ating buhay. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe. Salamat po sa paalalang ito. Salamat sapagkat hindi lamang ito naging paalala sa amin, kundi saway, Panginoon. Saway sa lagi naming pag-aalala. Saway sa lagi po namin paggawa ng aming sariling paraan. Saway sa pangangahas po namin ng aming sariling diskarte at lakas. Saway sapagkat hindi po namin nagagawang lubusang pagtiwalaan ka. And this time, Lord, after hearing this message, gusto naming ilagak sa iyong lahat ng gumugulo sa aming isipan. Gusto naming ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng aming mga laban sa buhay. Panginoon, hiling ko po na lagit-lagi, huwag maalis sa isip namin, ikaw ang aming kasama. Huwag maalis sa isip namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Na huwag maalis sa isipan namin, Panginoon, na pwede kaming sumandig at magtiwala at manghawakan sa iyong kapangyarihan. At dakilang Diyos, nawa paalala mo sa amin na pwedeng pumayapa kahit sa panahon ng unos. Nawa dakilang Diyos, ma-reach namin ang level ng aming Christian life na talagang papayapa kami sa kabila ng lahat ng mga kaguluhan sa aming paligid. Dakilang Diyos, salamat po sa patuloy na basbas mo sa ministeryong ito. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang bawat nakasubaybay ngayon. Panginoon, yung mga may karamdaman, lalo na po yung may mga mabibigat na karamdaman, nawa napalakas po sila ng mensahe. Katulad ng ginawa mo kay Pablo,
na ang kanyang tinig sa laman, pagamat hindi mo pinagaling, Panginoon, pero pinaalala mo na meron kang sufficient grace. Nawa, Panginoon, ito rin po ang magpalakas sa bawat may mga karamdaman ngayon. Sa mga may problema ng akala nila parang helpless and hopeless na po ang kanilang sitwasyon. Nawa, ngayong umaga, na-realize namin na walang hopeless and helpless situation kapag ka ang Diyos ang aming pinagtiwalaan. Nawa, dakilang Diyos, lagi pong sa puso namin, pasasalamat, papuri, lagi sa iyo, O Panginoon, ang laman nito at ang bukas ng aming mga bibig. Lord, thank you so much. Pinagaang po nito ang aming puso. Kaya sa mga may presenting problema, Panginoon, lapatan mo po sila ng tamang solusyon, Panginoon. Dakilang Diyos, nawa, palakasin mo po ang mga nangihina. Nawa, dakilang Diyos, tumibay po ang kalooban ng bawat nakinig ngayon. Again, thank you so much, Heavenly Father. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa aming lahat, aming Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At naway napagpala tayong muli dito po sa ating naging pagsasalo-salo. Lagi nyo pong subaybayan at lagi po ninyong suportahan ang ministeryong ito para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa inyo pong lakas espiritual. Matindi po ang laban sa buhay, pero matindi po ang Diyos na magbibigay at nagbibigay tagumpay sa anumang laban natin sa buhay.